Dear Tita L, magandang gabi po. Kilalanin niyo na lang po ako bilang si Roel. 35 years old na po ako at 28 years old naman po ang girlfriend ko. 5 taon na po kaming magkarelasyon. Di man kami perfect, pero wala kaming challenge na sinukuan at di nalagpasan ng maayos. Not until nangyari yung bagay na hindi ko naisip na magagawa niya sa akin. Huwag kayong mananakit, hindi ko talaga itutuloy ang sulat. Last July, umuwi siya ng probinsya. 1 month leave po siya sa work at lahat ay inilaan niya sa pamilya niya na 4 years na hindi niyang nakakasama. Niyaya ko naman siyang umuwi sa kanila. Laging hindi pwede dahil busy sa work. Naiintindihan ko naman po. Hindi rin ako nakasama ng July due to prior commitments ko naman. Unang kita namin pagbalik niya, kinalikot ko ang phone niya. Pictures lang naman ang tiningnan ko, pero something led me sa WhatsApp niya. Doon ko nakitang may naka-short fling siya sa province. Kaya nyo pa ba? Walang sakitan ha. Oh, ito na, karugtong. Di na niya itinanggi when I confronted her about it. Kaibigan daw ng kababata niya at 2 beses na may nangyari sa kanila. Hindi naman raw niya intensyong magloko pero inamin niyang ginusto niyang mag-explore kaya niya nagawa yon. She's begging for forgiveness or, if not yet daw, for a second chance at least to prove herself na ako ang mahal at future niya. Three weeks na, Tita L. Pero I am still at a loss sa aking ginawang desisyon. Mahal ko po siya at mahal ko pa rin po siya. Yun ang totoo. Pero anong kahulugan ng pagmamahal na yon kung wala na akong tiwala sa kanya, Tita L? Hindi naman pwedeng kami pa rin sa relasyon. Questionable sa akin ang faithfulness niya. Pero di pa rin ako makapag-decide fully, Tita L. Sana po ma-advise niyo ako. Maraming salamat. More power, Roel. Roel, napakamot ako ng ulo sa'yo. Okay. Actually, ang unang tanong ko dyan ay, Roel, ikaw ba ang una niyang boyfriend? Kasi bakit gusto niyang mag-explore? Diba? Hindi kasi nabanggit dito if ikaw ang kanyang first boyfriend o kung nagka-boyfriend na ba siya ng iba bago ikaw. Kasi yun yung unang pumasok sa isip ko eh. Unang boyfriend ka ba niya at gusto niyang mag-explore? If no, baka naman dahil 5 years na kayo, naging routinary. No? Keep on doing the same thing over and 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 over again for 5 years. Naging routinary na. Kaya siguro naghahanap siya. Gusto niya mag-explore.
I don't know if it's too late for me to say maybe you should be impulsive at times. Kasi alam mo, dun sa sinabi mo, no, hindi niya intensyong magloko pero inamin niyang ginusto niyang mag-explore niya. Kaya nga niya nagawa yon. Yun yung isa sa mga tanong ko eh. Pero dito sa sinabi mong 3 weeks na you're still at a loss sa decision mo, why? Did you break up with her? Or did they call it quits? Nag-break ba kayo? Kasi sabi mo nga, hindi mo kaya. 'Di ba? Hindi mo kaya. Pero nasa deciding part ka pa lang kung ipagpapatuloy mo o talagang bibitaw ka na sa relasyon. Alam mo, Roel, sarili mo ba talaga ang hindi siya kayang patawarin o yung ego mo bilang lalaki? Nagtatanong lang ako. Number 2, naiintindihan kita. Sobrang hirap naman kasi talaga, 'di ba, na ibalik yung tiwala, lalo na kapag nag-cheat sa'yo yung partner nyo. Ang hirap nun, 'di ba? Parang yung salita mismo 'di ba? Yung salitang tiwala mismo, pag tinanggal mo yung T, wala. 'Di ba? Wala nang natira o wala na lang. Wala na lang talaga. So, ang tanong ko sa'yo is, number 1, kung magiging kayo pa din, if you finally decide na, well, baka nga ego ko lang to. Baka, sige, susubukan ko na mag-continue with the relationship because I love her and why not? I'm gonna give her a second chance. Kaya mo ba? Kaya mo ba na mag-heal habang binibigyan mo siya ng second chance? Kasi, ang kalaban mo dyan ay yung flashback. Yung pagre-rewind. That at the back of your head, naaaning ka na baka mamaya, ginagawa na naman niya ulit yun sa'yo. Baka maging sobrang possessive ka and obsessive of her to the point naman na sinasakal mo na siya. Hindi kaya. Or, number 2, sabi niya, gusto niya mag-explore. E di hayaan mo siya mag-explore. Lagi sinasabi to ng mga matatanda kapag true love, set it free. Pag bumalik sa'yo talaga yan. Let her explore. Probably believe in that saying. Kapag true love, nakawalan mo. Magmumalik, iyo talaga yan. Pero, Roel, humanda ka din. Kasi baka mamaya, nag-enjoy sa pag-explore si ate mo at hindi na siya bumalik sa'yo. 'Di ba? Sayang nga naman yung 5 taon at wala kayong pagsubok na hindi nalampasan, sabi mo. Puwera na lang ito na medyo talagang April boy, Rehino ka boy. Hindi ko kayang tanggapin. 'Di ba? 'Di ba? Ay nako. Parang yung mga unang mga naging challenges nyo sa relasyon nyo, mga ano lang yan mga low pressure area. Pero ito na muong bagyo na talaga ang nangyari sa relasyon ninyo. There's also another option if she is begging for forgiveness. Siguro ngayon mahirap magpatawad kasi masakit, 'di ba? But in time, I know mapapatawad mo rin siya. Mas madali actually magpatawad ng isang tao lalo na kung mahal mo. So the other option is forgive. Do you forget? That's 2 different things. Forgive but be aware
that she did that to you. And probably kung magpapatuloy kayo, ask her to give you an assurance na hindi na niya yun ulit gagawin. Diba? Sabi ni ate girl, ikaw ang mahal at ang future niya at 28 years old. Ikaw naman ay how old? 35? Tama? Ikaw naman ay 35. 3 linggo na, hindi ka pa rin nagkakadesisyon kung okay pa ba kayo o hindi na. Kasi ang lagi mong tanong, anong kahulugan ng pagmamahal kung wala na akong tiwala sa kanya? Ang dami ko ng problema, binigyan mo pa ako ng isa, Roel. Pero still at the end of the day, I have given you a lot of options. And I guess kung talagang mahal mo siya, baka kasi ego lang talaga yan kasi lalaki ka eh. Pero masakit talaga whether lalaki o babae ka kapag ikaw ay nag-cheat sa'yo yung partner mo. Pero kung talagang mahal mo siya, learn to forgive, to be aware, to heal, while both of you are healing your relationship. And ask for assurance from her that it will never happen again. Yung panghuli, yung pang-apat, that will make you secure. Those are the magic words probably that you want to hear from her so that magiging mapayapa ang kalooban mo. And hopefully, pang-5, may natutunan na si ate girl. Hindi na niya ulitin ulit. Kung hindi, anong gagawin natin kay ate girl? Dalahin mo rito. Tatali namin. Marami ditong asukal. Pagapangin natin. Dami rin langgam dito eh. Okay, Ruel? Sana nakatulong.